Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, dahil nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang nito para sa mga batang magiging kaalib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimulan ng pagdiriwang ng sakramento ng binyag, mangyari lamang ipahayag ang inyong layunin ukol sa mga batang bibinyagan. Sa mga magulang na mga batang bibinyagan, nagsasagot ninyo ang mga katanungan nito. Bilang mga magulang ng mga batang ito, nais niyo bang sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Nalalaman ba ninyo na kalakip ng kahilingan ito ang pananagutan ng bugi ng inyong anak sa diwa ni Kristo? Kayo naman, mga ninong at ninang, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na kayin ang inyong inaanak sa pananampalataya? Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, malagip kong tinatanggap ang mga batang ito sa ating pamilya. At bilang tanda ng pagtanggap natin sa kanila, ibigin natin ang tatak ng pamilya at ito ang krus. Bakit krus? Siya ang sumisimbolo kay Kristo. Mas malalim na sagot. Kumakatawan sa Panginoon. Malalim pa. Okay. Medyo ba, kahit matutulog tayo, alam niyo yung sagot ninyo, ha? Ano yun? Sa pamamagitan ng krus na ligtas tayo. Naintindihan ba niyo? So ulitin, sa pamamagitan ng krus na ligtas tayo, kaya magmula noong si Jesus ay namatay sa krus, ang tanda, ang simbolo ng mga taong iniligtas ni Jesus ay ang krus. Ito ang dahilan kung bakit ang binibinyagan ay tinatatakan natin ng krus sa loob. Krusan ninyo sa loob. Sige, krusan ninyo. Krusan ninyo. Ayan, kumikita. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Ang pagkapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagbitaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagaharian niya." At tinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at sila ay pinagpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Okay, tandaan ho ninyo ito. Para sa susunod, kung hindi talaga pwede, hindi ko na dapat nakita. Okay? Gusto kong sabihin. Kung ganyan din, kung ito lang ang titignan ko, hindi ako pwedeng magbinyag. Sundan ninyo, ulitin ko. Kung ang mga bata lang ang titignan ko, hindi ako pwedeng magbinyag. Ang dahilan, hindi alam, hindi naiintindihan ng mga bata yung ginagawa sa kanila. Kailangan pa ba yung malalim na paliwanag doon? Maliwanag yan, di ba? So kung yung mga bata lang ang titignan ko, hindi ako pwedeng magbinyag. Ngayon, bakit binibinyagan ko ang mga bata? Binibinyagan ko ang mga bata dahil mayroong nangangako para sa kanila. Parang ang sinasabi ng nangangako sa kanila, binyagan ko na ho, kanila ang bahalang magturo sa kanila. At iyon ang papel ng mga matatanda na kasama ng mga batang bibinyagan. Sa makatuwid, ang pwersado na dapat kong tignan bago ako magbinyag, hindi ang mga bata. Ang dapat kong tignan sa aking pagbibinyag ay ang mga matatanda na nangangako sa akin. Nasusundan ba ninyo? Nasusundan ninyo hanggang doon, sa makatuwid. Obligado ako na kapag ako'y magbibinyag, titignan ko kung sino ang mangangako sa akin. At ang very basic na tanong na dapat kong sagutin bilang nagbibinyag ay ito, yung bang nangangako sa akin, pwede kong pagkatiwala? Okay, sasagot ka nga. Una, yung sagot lang sa misa, hindi nyo alam eh.
Ano yung sinasabi nun? Ang sinasabi nun, sa pananampalataya, hindi kayo aktibo. Sa pananampalataya, hindi kayo buhay. Tapos ang lakas ng loob ninyong nangangako sa akin ngayon, kami nang bahala. Naintindihan ba niyo yung problema ko ngayon? Naintindihan ba niyo? Ano ibig sabihin? Paano ko pagkakatiwalaan ng mga nangako sa akin kung ang mga nangangako hindi naman nila ginagawa yung kanilang ipapangako? Nasusundan ba niyo yung problema? Ha? Akala niyo madali magpatak ng binyan. Tama ka tuwi? Gusto kong sabihin, pasensyahan tayo, pero gusto kong sabihin to. Kung hindi ka buhay sa pananampalataya mo, at ang pananampalataya mo nilalaro mo lamang, for example, ngayon ay linggo, at hindi man bigbil sa iyo kung nagsimpa ka o hindi, makapal ang mukha mo ng mga anak ng binyan. Pasensya na kayo, pero kailangan kong sabihin yun. Hindi man big deal sa inyo yung pagsisimba, hindi man big deal sa inyo yung pananampalataya ninyo. Tapos ngayon, dito kayo ngayon, tatanong kayo sa akin, kasabihin ninyo, binyagan nyo na ho, kaming bahala magturo. Naintindihan ba niya? Nulagtong man ako, nakita kong ingay-ingay ninyo yung simbahan eh. Ito ba yung mga ngako sa akin na mga batang ito papalaki sang-ayon sa pananampalataya? Wala kayong kibo ngayon. Naintindihan mo? Ulitin ko lang. Sa susunod, pwede ka